Isa-isa na nagsisiuwian ng mga inilikas na residente sa Mabitak, Laguna kahit hindi pa tuluyang humuhupa ang baha roon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Rafi, matapos ang malubhang pagbaha kahapon ay kanseladong muli ang mga klase sa lahat ng antas dito sa may Mabitak sa Laguna at nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang bayan hanggang sa ngayon. Sa kabila ng patuloy pa rin rumaragas ang ilog at hindi patuloy ang humuhupang baha sa mga nalubog na barangay, isa-isa nang nag-uuwian ang ilang evacuees mula sa Mabitak National High School pabalik sa kanilang mga tahanan. Sa huling tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, sa mahigit 200 katao na inilikas kahapon, 135 na lamang ang nananatili ngayon sa evacuation center. Isa si Mang Felicissimo sa mga naghakot na ng gamit pauwi. Kamusta yung naging sitwasyon nyo dun sa evacuation center kagabi? Okay po naman. Binibigyan naman kami ng mga pagkain doon. Medyo lutang na ho naman yung ano namin. Mas maganda kasi ang kilos talaga sa sariling bahay. Kaya uwi na lang ho kami. Wala ho naman signal ng bagyo rito sa ano. Kaya pwede nang bumalik. Bakit po kayo lumikas in the first place kahapon? Kahapon po sinigurado ko yung mga maliliit yung anak at baka ako kasi tuluyan lumaki yung tubig, tabing ilog ko kami. Sinipti ko na ho sa siguradong lugar sa mataas. Pinasok daw kahapon ng tubig ang kanilang bahay pero ngayon nasa labas na lamang ang baha. Ang railings kahapon sa gilid ng ilog Mabitak tuluyan ang lumitaw mula sa pagkakalubog kahapon. Apaw pa rin ang tubig sa ilang lugar na karatig ng Mabitak River pero unti-unti nang dumadaloy ang baha pabalik sa ilog. Kaya sa Rafi, sa mga sandaling ito ay bahagya ng sumisikat ang araw dito sa Barangay Libis ng Nayon at hindi pa rin tayo nakakaranas ng pag-uulan hanggang sa mga sandaling ito. Patuloy pa rin nating tinututukan itong kondisyon ng Mabitak River na sa ngayon ay nakikita natin na patuloy pa rin na bumababa ang level nitong Mabitak River nga. Rafi? So Cedric, yung mga nagsisiblikan sa kanilang mga bahay, lubog pa rin naman yung kanilang mga bahay sa baha. Merong iba sa kanila, Rafi, dahil ang last count yata is 135 persons pa nga yung nandun sa evacuation center at sila yung talagang hindi pa makauwi dahil may tubig pa di umano dun sa kanilang mga bahay. Itong ilan sa mga na-interview natin, kabilang itong si Mang Felicissimo kanina, ang sinabi niya nasa labas na lang ng bahay nila yung baha pa rin sa palibot pero dun sa loob ng bahay nila ay wala na raw tubig sa mga sandaling ito, Rafi. At Cedric, may naiisip pa yung lokal na pamahalaan na kahit paano yung short-term solution para mabigyan ng katugunan yung problema dyan dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-uulan sa mga susunod na buwan? Yes, Rafi, natanong natin yan sa local government nila. Ang sinabi nila, ang initial na naging tugon nila dito yung patuloy nilang programa para may relocate yung mga informal settlers doon sa gilid ng ilog at successful naman daw sila dito. Pero isang problema na talagang nahihirapan sila mabigyang solusyon. In fact, ang sabi nila ay halos imposible mabigyan ng solusyon. Itong mga semi-permanent o permanente na mismo, yung mga malalaking bahay, mga konkretong bahay na nakapagtirik na doon sa gilid ng ilog, talagang kung i-relocate itong mga to medyo out of the question daw, sabi ng local government, Rafi. At ito, Cedric, yung nakakabara doon sa mabilisan ng daloy ng tubig sa ilog. Sorry, Rafi, come again? At sana ito yung nakakabara ba, Cedric, yung mga semi-permanent structures na doon sa mabilis na daloy sana ng tubig? Hindi naman, Rafi. Actually, ang problema nila is yung tubig ulan na nanggagaling doon sa mga mas mataas na lugar. Particularly, ang sinasabi nila itong bayan ng Santa Maria na medyo mas mataas. At sa pag-umulan doon ay dire-diretso dito sa kanilang bayan. Itong mga sasakyan, itong mga bahay na ito naman na permanente, mga structures, hindi naman sila nakakatulong, hindi naman sila nakakadagdag sa pagbabaha. Pero ang problema nila is pag tumataas talaga yung tubig, yung safety ng mga residente ang concern ng local government, Rafi. Cedric, panghuli na lamang, kanina may nakita kami doon sa video mo, may mga bata pa rin naglalaro doon sa may ilog at pumasok pa doon sa ilalim ng tulay. Hindi ba delikado yan? Yeah, Rafi, alam mo, sitwasyon dito ngayon sa may Mabitak parang bakasyon grande. Kung tutuusin itong mga bata kasi nga walang klase ngayon. At sa katunayan, dito ilang metros, ito kung makikita natin ngayon na merong mga bata na patuloy na nagsiswimming sa ilalim ng tulay. Aminado yung local government na delikado ito at pinipilit naman nilang sitahin itong mga batang ito. Pero ito yung pagpapakita nga ng sitwasyon dito sa Mabitak. Nasanay na sila pagdating sa baha dito sa kanilang lugar, Rafi. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.